Mga kababayan, ngayong araw po ng Linggo, November 9 na po, 2025, meron pong mga pagbabago sa direksyon, pagkilos at galaw ng Super Typhoon Yuan. Nag-record po ito, yung pinakadulo niya papuntang extreme northern Luzon. Pero bahagya naman itong bumaba dito sa may bandang eastern Visayas. Ang tendency, kapag mas bumaba po ang pinaka-area of probability niya, yung direksyon niya, mas maapektuhan ang malaking bahagi ng eastern Visayas, Bicol region. Yang mga lugar po na yan. Nakataas na rin po ngayon ang wind signal number 3 at inaasahan ngayong gabi ng Linggo hanggang sa Lunes po ng madaling araw ay itataas ang signal number 4 hanggang signal number 5 bilang isang super typhoon category ang bagyong Yuan. Aalamin po natin lahat ng mga detalye, pero bago tayo magpatuloy, hihingi lamang po ako ng pabor na i-like nyo po yung video natin. Malaking bagay na po para sa amin yon. Maraming salamat po. Tara, samahan nyo po muna ako sa konting minuto dahil napaka-importante ng update natin ngayon. So tignan natin yung tinatawag po natin na weather system na ginagamit, no? Ito po mga kaibigan, kung makikita nyo sa ating live weather system, ang Super Typhoon Yuan ngayon po mga kaibigan ay mas lumakas pa at mas lumalawak pa yung sirkulasyon ng kanyang hangin. Actually, hindi po biro yung kanyang sirkulasyon ng hangin. Umabot na po ito ngayon sa 900 to 1,000 km. Ang ibig sabihin nun yung radius o yung nasasakupan po ng kanyang hangin o yung spiral clouds yung umiikot po sa kanya. Kung makikita nyo sa pagtatala natin mga kaibigan, halos kasing laki na po ng buong Pilipinas ang kanyang pinaka-extension ng hangin o yung trap o yung kanyang area of probability. Mas delikado ito dahil nga po hindi lamang Luzon, Visayas, kasama din ang Mindanao sa mga lugar po na maapektuhan. Ngayon po, bago natin alamin yung mga heavy rainfall warning, yung mga warning signal number 1 hanggang signal number 3, alamin na muna natin ang pinaka-lokasyon po ng bagyo, Super Typhoon Yuan. Actually, hindi po biro ito. Alam ko yung mga kababayan natin nakapaghanda na at matagal na po sila nabisuhan. Nagkaroon din tayo ng forced evacuation. So, alas 2 po ng madaling araw, ngayong araw po ng Linggo, ay ang lokasyon po ng bagyong Yuan, 290 kilometers east of Vera, Catanduanes, at nasa 175 km per hour ang lakas ng kanyang hangin. At ito ay ongoing na o papunta na ho sa tinatawag natin na super typhoon category. So itutuloy-tuloy natin yung mga lugar. So 290 kilometers east of Vera, Catanduanes. I-take note po ninyo kasi importante po talaga. Nako, buhay po ang nakasalalay dito. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, ngayong araw din po ng Linggo, dito ay magkakaroon ng intensification or mabilisang paglakas po ang bagyong Yuan. Ang magiging lokasyon naman po niya, 140 kilometers northeast of Dait, Camarines Norte, or 245 kilometers southeast of Baler, Aurora. At pumalo na po siya sa Super Typhoon category. Actually mga kaibigan, ang Super Typhoon category, yung hangin niya sa pagitan po ng 185 km per hour hanggang 240 km per hour, which is pasok na pasok po siya dito 205 km per hour. At yung mga lugar po dyan malapit po sa northeast of Dait, Camarines Norte, ngayon po ay nakakaranas na ng malalakas po ng mga pag-uulan at mga hangin. Hindi po kasi biro etong Super Typhoon Yuan. Mas malaki po ito sa mga nakaraang bagyo na ating pong naranasan o dumaan po sa ating bansa. Pagdating naman po ng Lunes ng madaling araw, ito na po yung sinasabi natin na pinaka-peak o yung pinaka mas mararamdaman yung epekto po ng bagyong Yuan or Super Typhoon Yuan. Alas 2 ng madaling araw po ng Lunes ay nasa vicinity po ito ng Itlogon, Benguet. So ang hangin po niya ay mas lalakas pa po mga kaibigan ko, from 195 km per hour ay nasa 200 km per hour ang kanyang pagbugso, which is ito ay nasa kategorya pa rin ng pagiging super typhoon. So eto, marami nagtatanong sa atin, ano ba yung mga dapat gawin at kailan ba lalabas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Yuan? So ito po, pagdating pa po yan ng November 11 ay lalabas ang ating ng PAR o Philippine Area of Responsibility ang bagyong Yuan na magkakaroon ng lokasyon na 335 kilometers west of Calayan, Cagayan.
At pag ito ay lumabas naman ng ating PAR o Philippine Landmass natin, bahagya po itong hihina. Alam nyo yung senaryo nito kung bakit humihina ang mga bagyo na tumatama po sa North Luzon or mga bahagi po ng Luzon. Hindi kagaya dito sa Eastern Visayas, talagang kapag naglandfall na sa kalupaan, lalo pang lumalakas. Dito po kasi sa North Luzon, masyadong malupa, marami pong mga bundok, tapos nakita nyo naman yung mga struktura dyan talagang medyo matitibay. Kaya naman kapag direktang tumatama ang bagyo dito o naglalandfall po sa kalupaan ng North Luzon o bahagi ng Luzon, humihina po yan. Kasi kung papansinin ho ninyo, dito nasa 205 kilometers per hour ang lakas ng hangin niya. Then pagdating po sa kalupaan o Philippine Landmass o sa landmass po ng Luzon, biglang humina ito sa 165 kilometers per hour. Pero lagi kong sinasabi sa inyo, may mga pagbabago pa rin na pwedeng mangyari sa kanyang lakas ng hangin, no? Dahil sa ating advanced weather forecast, ito medyo talagang mabababad ng kakaunti sa pagiging super typhoon category. So kahit po ito ay lumabas na ng ating Philippine Landmass, yung trap or extension po ng kanyang hangin ay makakaapekto pa rin sa ilang bahagi po ng Luzon, lalong-lalo na po sa extreme northern Luzon. Nandyan po ang Batanes, Babuyan Island. Ito po yung sinasabi natin na nag-record siya pakanan. Kitang-kita nyo naman, yung naka-highlights po na yan yung tinatawag natin na area of probability. Yan po kasi yung pinakasinusundan or pinakadadaanan po ng bagyo. Ang nangyari naman dito, mas bumaba naman ng konti yung kanyang pinakadireksyon, no? Mas naapektuhan ng kakaunti ang bahagi po ng Eastern Visayas ng trap or extension po ng hangin ng Super Typhoon Yuan. Grabe ho, kung makikita nyo, yung hangin na umiikot po sa palibot nitong bagyong Yuan, masyado pong malakas. Ito ho, yung pinakamata niya, nakikita nyo naman, talagang bumilog na. Pag ang isang bagyo po ay bumilog na, ang lakas po ng ikot niya. Nasa karagatan pa yan mga kaibigan. Pero nakikita nyo mabuti, nakataas na ang signal number 1 hanggang signal number 3 sa bahagi ng Luzon dahil po sa trap or extension ng hangin ng Super Typhoon Yuan. So ngayon po aalamin natin yung mga wind signal number 3 hanggang 2 and 1 sa mga lugar po na apektado ng bagyong Yuan. Dito muna tayo magsisimula sa signal number 3. Ang signal number 3 po natin, ipapaalala ko sa inyo na meron po yung 18 hours na warning lead time at may pagbilis ng hangin na umaabot sa 89 to 117 kilometers per hour. Ang mga apektadong lugar sa Luzon ng signal number 3, makinig po kayong mabuti. Kasama po dyan ang Catanduanes, eastern portion po ng Camarines Sur. Kasama rin po ang eastern portion ng Albay, northeastern portion po ng Sorsogon. Sa Visayas area naman, ang nakakaranas kayo ng wind signal number 3 kasama ang northeastern portion po ng Northern Samar. So ang signal number 3 natin, ito ay nakakapangamba na bigla pong itataas o magkakaroon tayo ng tinatawag na intensification. Ibig sabihin nito, from signal number 3 ay posibleng pagdating po ngayong linggo ng gabi hanggang sa Lunes ng madaling araw ay tumaas ito from signal number 3 hanggang signal number 4 at signal number 5. Dahil po sa paglapit pa ng husto ng pinakasentro o pinakamata ng Super Typhoon Yuan. Ang signal number 2 naman natin, eto po, makinig kayong mabuti. Meron itong warning lead time na 24 oras. Ibig sabihin nun, sa loob ng 24 hours, mararamdaman. Mamaya i-explain ko kasi marami nagtatanong sa atin. Nakataas daw ang warning signal sa mga lugar nila pero wala pong maramdaman ng mga pag-uulan. Mamaya i-explain ko po sa inyo at patapusin niyo po muna ako. Signal number 2 natin ay apektado sa Luzon ang eastern portion po ng mainland Cagayan, ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ang Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Dares po ng Camarines Sur, Dares po ng Albay, Dares ng Sorsogon, Burias Island, at Ticao Island. Sa parte po yun ng Luzon, dito po sa Visayas, dahil nga po sa kanyang area of probability, track intensity forecast, bahagyang bumaba, so apektado ng signal number 2, ang bahagi po ng Northern Samar, northern portion po ng Samar, kasama rin po mga kaibigan ko ang northern portion po ng Eastern Samar. So yung mga lugar na yan naabot ng pinaka-trap or extension po ng hangin ng Super Typhoon Yuan. Signal number 1 naman tayo.
So ito po ang signal number 1 natin. Ito marami kasi nangungulit nung nakaraan. Hindi daw nila nararamdaman yung signal number 1. Meron pong warning lead time na 36 hours at may bilis ng hangin lamang ang signal number 1 from 39 to 61 kilometers per hour. Kasama sa mga apektado ng signal number 1 ang area po ng Batanes, the rest po ng Cagayan, including Babuyan Islands, Apayao, Abra, kasama po ang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, the rest po ng Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, including Lubang Islands, Calamian Islands, at Cuyo Islands. Parte ng Luzon yan. Sa parte naman ng Visayas, ang mga lugar na apektado ng signal number 1, kasama po dyan ang bahagi po ng Samar, the rest po ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Northern at Central portion po ng Cebu. Yang mga lugar po na yan, kasama rin sa apektado ng signal number 1, ang Bantayan at Camotes Islands, kasama rin ang northern portion po ng Negros Occidental. Kasama rin mga kaibigan sa apektado ng signal number 1 ang northern portion po ng Negros Oriental. Bukod dyan, kasama rin ang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. So ngayon, dahil nga po sa umabot na sa 1,000 to 900 kilometers ang radius o yung sakop, lawak po ng hangin, ng sirkulasyon po ng bagyong eto nga po, itong malakas na super typhoon ay naabot nito ang bahagi ng Mindanao. Kasama sa signal number 1 ng apektado sa Mindanao ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama po ang northern portion po ng Agusan del Norte, northern portion po ng Surigao del Sur. So yung mga lugar na yan ngayon, from signal number 1, mataas ang chance ang tumaas agad ito hanggang sa signal number 2. For example, mga lugar sa signal number 1, itataas sa signal number 2, 3, 4 at sa 5. No? Tandaan ho ninyo, ang pinaka-highest peak o pinakalakas talaga, pinakatindi ng bugso epekto ng Super Typhoon Yuan ay pagdating po ngayong gabi po ng Linggo hanggang alas 2 ho ng madaling araw ng Lunes. So dapat ho, nakapaghanda na tayo dahil nabigyan na tayo ng oras, ang haba ng oras natin, ilang araw po na maganda ang panahon, no? Siguro naman ho, yung mga bahaing lugar ay nakapaghanda, yung mga light materials lamang, yung mga bubong, hindi naka-welding or nakapakong mabuti, tinalian, no? Nakita natin yung mga kababayan natin, lalo na po dyan sa Metro Manila, maraming mga lugar pa akong babanggitin, lalo na po yung mga bahain. So bago tayo magpatuloy, alamin muna natin yung mga heavy rainfall warning. Actually, sobrang dami po ng mga pag-uulan na ating mararanasan at ipanalangin natin sa Panginoon na wag pong mangyari, no, yung nangyari sa Eastern Visayas, dyan po sa malaking bahagi ng Luzon. Mas marami po kasi ang population sa may buong bahagi ng Luzon, kaya naman kapag ka ito lumakas pa na lumakas ang bagyong Yuan at talagang yung super typhoon category niya ay manalansa or manira ng lahat po mga kabahayan, marami po mga tao or mga Pilipino ang maapektuhan. Sa pagkatala nga po ng DSWD ay aabot po sa 8 million po na mga Pilipino ang posibleng maapektuhan sa direktang paglandfall po or paglakas ng Super Typhoon Yuan. So ngayong hapon po hanggang sa Lunes po ng hapon, meron tayong ina-expect na 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Camarines Norte, sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, yan po sa may Sorsogon at Northern Samar. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Aurora, Laguna, Quezon, Marinduque, Masbate, Samar, Eastern Samar at sa may Biliran. Meron din tayong aasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Cagayan, sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at sa may Leyte. So ganun din po, Lunes ng hapon hanggang sa susunod po na araw ay asahan pa rin natin ang 200 mm na dami ng pag-uulan. Kasama na po ngayong araw ng Linggo dyan sa may Quezon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra Mountain Province, kasama pong Ifugao, Benguet, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Ngayong hapon din po ng Linggo hanggang sa Monday ng hapon, makakaranas din ng 100
to 200 mm sa dami ng pag-ulan ang Cagayan, Ilocos Norte, Bataan, kasama rin ang Pampanga, bahagi po ng Bulacan, Metro Manila, kasama ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at Camarines Norte. 50 to 100 mm naman na dami ng pag-uulan ang maaasahan natin dyan sa Batanes, Oriental Mindoro, Marinduque at Camarines Norte. So ito, Monday ng afternoon hanggang sa Tuesday po ng hapon, meron tayong 100 to 200 mm na dami po ng pag-uulan dyan po sa may La Union at sa may Benguet. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin dyan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan at sa may Zambales. So kung nakita nyo, kung napansin nyo yung mga lugar, sobrang dami po ng mga pag-uulan. Hindi po biro ang banta ng Super Typhoon Yuan at marami po ngayon ang sobra po talagang nangangamba. Lalo na po sa mga low-lying areas. Dito po sa Metro Manila, alam naman natin yung mga lugar ho dyan, bahain talaga. Do hindi naman yan masyadong malapit po sa mga baybayin or sa mga dagat, no, sa mga ilog, wala namang masyadong mga tubig dyan. Pero kapag nakaranas naman ng mga pag-ulan, wala akong drainage talaga na maayos. So mas maganda tayong mga Pilipino magkaroon na po tayo ng partisipasyon. Gumawa na tayo ng paraan agad. Eto, no, lilinawin ko doon sa mga nagtatanong, bakit daw yung mga lugar nila ay nakataas po ang signal number 1, signal number 2 hanggang signal number 3, pero wala naman daw po nararanasan ng mga pag-uulan. Actually, mainit pa nga daw po. So gusto yata ng ating kapatiran na magkaroon ng mga pag-uulan agad. So ipapaalala ko sa inyo, ang warning signal natin, meron po mga warning lead time, no? Ibig sabihin, pag signal number 1, sa loob pa yan ng 36 hours mararanasan. Hindi kapag inilabas ng Pag-asa o nilabas ng update natin na meron pong signal number 1 sa ganitong mga lugar, automatically agad-agad gusto nating maranasan o mararamdaman, no? Hindi ho. Umiikot ang sirkulasyon po ng hangin at hindi yan automatically nararanasan. Kaya nga po meron tayong duration time, warning lead time. So sana ho, no, na maayos sa atin at clear yung senaryo po na ganoon. So balikan natin, ito nga pong pinaka-sentro, pinakamata ng Super Typhoon Yuan. Nakakatakot ho mga kaibigan, mga kababayan, yung nangyayari ngayon sa lagay ng Super Typhoon nito. Mas lalo pa siyang lumalakas or nag-i-intensify pa siya. So kung susundan natin yung kanyang area of probability, may tsansa itong humina pag landfall niya sa North Luzon sa araw po ng linggo, ngayong araw po ng linggo gabi hanggang sa madaling araw po ng Lunes. Kaya naman mas maganda kung pwede yung mga lugar po na binanggit ko kanina, pwede nyong balikan, no? Yung mga hindi po na-miss out yung mga lugar, pwede nyong balikan. Lumikas na ho immediately at magkaroon talaga tayo ng pagkakaisa, lalong-lalo na po sa panalangin sa ganitong mga sitwasyon. Actually, hindi po talaga biro. Tulad nito, malakas ang bagyo, malakas ang pag-uulan, kailangan po natin magkaroon ng bayanihan system dahil ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao ay nasa state of calamity. Ang ibig sabihin talaga medyo nasa red warning po tayo ngayon. Medyo delikado po. Yung sinasabi naman ng iba, no, nakakatakot talaga itong bagyo na ito dahil talagang tahimik, no, maganda ang panahon pero hindi natin alam sa kabila ng magandang panahon ay nagbabanta itong Super Typhoon Yuan. May mga nagtatanong kung ano ba, kung pwede bang mapigilan ito pong paglakas ng hangin ng Super Typhoon Yuan. Yung iba kasi ang sinasadya sa gobyerno natin, ihagisan daw po ng mga dinamita o ng mga bomba para daw po mabasag yung pressure ng hangin nang umiikot na yan, no? Kasi pag yan ho tumama sa isang malakas na impact or isang kunyari example bundok, mga puno, ay may mga tsansang humina. Pero sa sitwasyon po ngayon, huli na. Masyado na pong malakas ang ikot o sirkulasyon ng hangin ng Super Typhoon Yuan para gawin yung gano'n. Saka yung mga ganong klaseng suggestion, sa ibang bansa ginagawa yan. Pero sa atin, medyo napaka-risky na gagawin ng gano'n. Talagang buwis buhay po yun, no? Isipin ninyo, bago makalapit, yung aparato, yung gagamitin pong bagay dyan para makalapit sa bagyo na yan, maaapektuhan na ng trap o extension po ng hangin ng Super Typhoon Yuan.
So lagi ko pong ipapaalala sa inyo na kapag meron po tayong ganitong malalakas na bagyo at itong Super Typhoon Yuan po ang ating tinutukoy, nare-remind yung mga kababayan natin sa traumatic ng mga nakaraang mga Super Typhoon. Lalo na po itong Typhoon Tino sa Eastern Visayas. Yung lakas din ng Super Typhoon Yolanda, yung mga nangyari noon, yung mga nawala ng buhay, nawala ng pamilya, yung mga naka-survive, meron na silang traumatic na senaryo sa ganito pong sitwasyon. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, lalo na po sa mga elders natin, mga nanay, tatay, kamusta ho kayo dyan, ay free. Dyan lang po kayo sa bahay, wag ko yung lumabas. Utusan nyo po yung medyo nakakabata-bata o dapat ho, nag-stock na ng pagkain. Pag hindi, pagalitan nyo. Kasi matagal na ako nag-a-update, yung iba hindi naman nakikinig, no? Yung sinasabi ng iba, malayo pa, no? Pero hindi nila alam, nandyan no? Yung iba sabi, maganda naman ang panahon. Kaya nga po ako gumagawa ng report, nako po minsan parang nababaliwala yung pag-weather update natin kasi kahit anong paalala ko, hindi po kayo nakikinig. So sana ay isipin din natin yung sarili natin, hindi lang din sarili natin, kasama ang pamilya natin. So ito yung mga dapat nating gawin or mga paghahanda kapag mayroon pong mga bagyo. So ito bago ang bagyo or bago maglandfall ang bagyo, kinakailangan po natin makinig sa mga babala. Araw-araw po nagbibigay ako ng mga babala, mga heavy rainfall warnings, mga warning signals, kung hanggang anong signal number papasok ang bagyo, kung typhoon ba, super typhoon category, lagi ko pong sinasabi yan para aware tayo, At yung pangalawa, i-check po natin ang ating mga kagamitan, Yung mga importanteng gamit, lalo na po yung phone nyo. Bakit? Yung phone kasi natin, gagamitin natin yan pang contact po sa mga rescuer, sa mga family natin. Kasi mamaya wala tayong magamit na mga gadget, hindi tayo makakapagpa-confirm sa kanila kung okay ba yung kalagayan natin. Kung sakali pong talagang sobrang tindi ng lakas ng bagyo. Yung ibang mga appliances naman na sobrang bibigat na, mga washing machine, refrigerator, hayaan na natin. Pero kung kaya nating itaas pa ngayon, hanggat hindi pa naman sobrang bugso o nararamdaman ng matinding epekto ng Super Typhoon Yuan, gawin na natin. Pero alam nyo, pag super typhoon talaga, tapos ang mga heavy rainfall warning natin ay umaabot sa 200 mm or more, dami ng pag-ulan, matik ho talaga yung pagbabaha ay mangyayari. Lalo na ho ngayon, may problema tayo sa flood control, i-expect po natin yan. So yung pangatlo, mag-stock po tayo ng mga pangunahing pangailangan. So ano-ano ba yon? Kinakailangan natin, meron tayong tubig, pagkain, natatagal po sasapat ng ilang araw. Lagi ko pong pinapaalala yan, kahit po wala pang mga malalakas na bagyo, kahit po low pressure area, kahit po northeast monsoon lang, ITCC, lagi ko sinasabi, mag-stock po ng pagkain. Hindi yung tipong barang kapag naubusan tayo sa kalang bibili. Hindi nga tayo makakalabas po dahil sa sobrang lakas po ng magiging bagyo na ito, And ipanalangin natin na ito po ay humina pagtama sa North Luzon at maging isang ganap lamang na severe tropical storm. May chance pa naman. So eto po, bukod dyan yung pang-apat, i-secure po natin ang ating mga ari-arian. So yung mga yung mga kagamitan, mga lamesa, kung yun po yung mga bagay na talagang nakakaapekto or talagang nakakaharang sila para tayo mag-evacuate, iwanan na natin. Hindi naman yan masyadong importante, yung mahalaga yung buhay ho natin. So, yung number 5, maghanda po ng emergency kit. Yung mga go bags, meron ho ba tayo? Meron naman sa LGU niyan. Pwede tayong makipag-ugnayan. Ngayon ho kasi hindi biro ang ating kinakaharap na bagyong ito, bagyong Yuan or kategorya ng super typhoon. Matindi po talaga. Dito sa Metro Manila, diyan sa North Luzon, bahagi ng Central Luzon, Bicol Region, Mimaropa, yung mga lugar ho na yan, ay talagang ngayon nasa red warning yung mga lugar. Talagang matindi. Marami hong paghahanda ang nakikita natin sa mga kababayan natin. At eto, kapag ka-ongoing naman ng bagyo or humahagupit na or nararamdaman na, eto importante lalo na po sa mga senior natin na nakikinig po sa akin ngayon. Eto po, pakiusap, wag ko ho kayong lumabas ng bahay o manatili lamang kayo sa loob po ng inyong mga bahay. I-off po natin, pangalawa, i-off po natin ang ating mga kagamitan. Anong mga kagamitan ba yan? Yung mga electric appliances, i-plug out natin sa mga saksakan, mamaya kasi makuryente tayo lahat po. Kung mas maganda yung breaker, patayin natin yan. Para kahit umapaw yung tubig, hindi ho tayo makukuryente. Tama po ba? Ang pangatlo, mag-stay away po tayo sa mga bintana. So, sa mga bintana kasi minsan, kapag sobrang pressure o lakas ng hangin, ay may chance ng mabasag yan.
masugatan pa tayo. Minsan dyan din pumapasok yung mga tubig, no? So lumayo tayo dyan, mga kaibigan. Yung pang-apat po natin, makinig tayo sa mga update. Ito nga po yung ginagawa ko, importante ho to. Kaya nga po sinasabi ko, i-like nyo yung video natin, i-subscribe, i-hit ang notification bell para kada upload ko, automatic nandiyan na po agad sa homepage nyo. I-ready po ninyo yung YouTube nyo, no? At dyan po kasi tayo lagi nag-update para talagang yung source natin is maayos, no? Or mapanood, lumawak po talaga. Makipagtulungan po kayo sa akin. Yung panglima, maghanda para sa paglikas, no? Nakalikas na po ba yung iba? Yung iba po kasi sinasabi, dito na kami, no? Hindi na kami haalis kasi nga talang hirap na lumikas. Pero alam nyo, dapat ho ngayon isipin natin yung ikakabuti natin, no? Yung mga buhay natin, iisa lamang ito. Kapag ka nangyari na yung sakuna or malakas na bagyo, wag sana tayo magkaroon ng regrets or pagsisisi. At ito naman, pagkatapos naman ng bagyo, kailangan pa rin natin makinig ng update. Kung meron bang mga susunod na bagyo, kung may mga panibago bang update, kailangan po natin dyan. Yung pangalawa, i-check natin ang ari-arian natin, yung mga bagay na mapapakinabangan pa. Yung pangatlo, pagkatapos ng bagyo, mag-stay away tayo sa mga lugar po na delikado. Yung mga binabaha pa rin, kasi mamaya makakuha tayo ng mga sakit dyan. At yun po, yung pangapat, mag-report tayo sa ating lokal na pamahalaan, sa LGU, sa mga pinsala, no? Or sa mga rescuer. Mamaya kasi merong na-trap, i-report po natin. Panglima, maghanda para sa mga update kung meron bang mga susunod na bagyo. Mga kaibigan, mga kababayan, ngayon po, ang kinakailangan natin, hindi lamang yung paghahanda. Number one, yung pinakahuli kong paalala, alam nyo, napaka-importante ng panalangin po natin sa Panginoon. Sa Diyos lamang kasi tayo talaga humihingi ng gabay, protection, pero ang sinasabi ng mga kababayan natin, sisingit ko lamang po ito, no? Bakit daw po ba inaalaw ng Panginoon na makaranas ang mga anak niya ng ganitong klaseng sitwasyon, mga lindol, malalakas na bagyo, kung talagang siya po Diyos na mapagmahal, bakit inaalaw niya po? Alam nyo mga kaibigan, yung ganito po kasi nangyari, isa itong pagre-remind sa atin ng Panginoon or pagpapaalala sa atin na kinakailangan po natin magsisi sa ating mga kasalanan. Aminin natin, lahat po tayo ay makasalanan, lahat po ay nagkakamali, wala pong perpekto, kaya kinakailangan natin ng repentance. Kapag tayo po ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at nakikita na nalalaman ng Panginoon yun, nalalaman ng Diyos yun, yung mga ganitong bagay talagang natetest tayo, no? Alam nyo, inaalaw din ng Panginoon yung mga ganitong sitwasyon para tayo ay lumapit sa Kanya. Kasi kapag peaceful lahat, walang bagyo, walang lindol, walang malalakas na mga hangin at mga ulan, hindi naman tayo nagpe-pray, hindi tayo nagpapasalamat. Minsan nagpapasalamat lang tayo pag nakakakuha tayo ng mga bagay na gusto natin. Mamaya, pag sahod natin, ganito, salamat po Lord sa blessings, puro na lang salamat, no? Pero kapag may mga nangyayaring hindi maganda, sinisisi pa natin ng Diyos. Bakit ako pa Lord, no? Ang dami namang mga masasamang tao diyan. Ganun po ang nangyayari. So, it reminds us na dapat po maganda man ang sitwasyon or hindi, kinakailangan po natin manalangin na may pagpapasalamat po sa ating Panginoon na dapat hindi tayo mabalisa sa anumang sitwasyon. So, alam ko naman talagang sobrang nakakabalisa ito, pero isipin na lang natin gaano man kalaki ang Super Typhoon Yuan o yung kanyang sirkulasyon, yung lawak niya, mas hamak na mas malaki ang ating Panginoong Diyos. Wala pong magagawa ang mga bagyo na yan. In an instant, isang snap, mawawala yan, walang imposible sa Diyos. Kinakailangan lamang po natin manalangin ng sabay-sabay para magkaroon tayo ng peace of mind at ang bagyo po ay humina. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update natin. Mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, mag-ingat po kayong mabuti. Kung kayo po lalabas ng inyong mga bahay, paalala ko lamang, magdala kayo ng jacket, kapote, payong, or mas maganda, recommended mga kaibigan, wag na po kayong umalis dahil delikado po ngayon sa labas. Yan po munang update natin. Mamaya mag-update po muli ako. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.